Ito naman question ay maganda to kay Brother Kevin Mar Espares. Thank you, Brother Kevin. Magandang gabi sa iyo. Ang tanong niya, naniniwala po ba kayo na ang Ten Commandments ay bahagi pa rin ng moral law na sinusunod ng Kristiyano ngayon? Kung oo, bakit isinasantabi ang Fourth Commandment? Ayan, ganda ng question. Thank you, Brother Kevin. Naniniwala po kami na ang Ten Commandments ay hindi siya bahagi ng moral law. Kasi ang moral law ay kay Jesus Christ ay yung first law is love the Lord your God with all your heart, and the second is love your neighbor as yourself. Yun po ang moral law. And that is the foundation of the Ten Commandments at foundation ng 613 laws ng Old Covenant Law of Moses. Di ba tinanong si Jesus, Lord, ano po bang pinakadakila na bahagi ng kautusan? Kung tayo po yung mga Adventist pa noon, Brother Toto, ang sagot natin, ikaapat lang utos, manginig ka ng Sabat, yan ang pinakadakila sa kautusan. Be honest, mga ibang Adventist, siguro yan sasagot nyo. Pero si Jesus hindi ganyan sagot sa Matthew 22. Nung tinanong siya, ang sabi ni Jesus, ang pinakadakila. Ibig sabihin, mas dakila pa sa Ten Commandments. Mas dakila pa sa Sabat. Ano yung pinakadakila? Love your God with all your heart and your soul and your might. And love your neighbor as yourself. Wala sa Ten Commandments yan. So yung pinakadakilang utos, wala sa Ten Commandments. Kasi nga, ang Ten Commandments, hindi po siya moral law. Siya po ay expression or negative expression ng moral law, which is love. Kaya lang nagkaroon ng Ten Commandments dahil nagkaroon ng kasalanan. Sabi nga ng mga SDA theologians, ang Ten Commandments ay negative expression of the moral law. Pero hindi siya moral law. Ay, ibig sabihin, ang Ten Commandments, lumabas ng expression niyan. Thou shall not kill, thou shall... Kasi, sa context, iyan na ng sinner, ng sinful world. Nagkaroon ng Ten Commandments, so nagkaroon ng kasalanan. Yan ay expression lang ng moral law kung ano ang i-avoid na kasalanan ng tao. Pero hindi siya mismong moral law. Diyan nagkakamali marami, Brother Toto. Para po sa akin yung Ten Commandments, yun nga, it has its own purpose. Ngayon, yes, ang dapat maintindihan ng ating mga kapatid na is that it is the parts that are the words and explicitly explained by the Bible of the Old Covenant. Deuteronomy chapter 4 verse 13. Sabi dito, and I'd like to read, so he declared to you his covenant which he commanded you to perform, that is the Ten Commandments, and he wrote them on 2 tablets of stone. So anong covenant yung reference point? Of course, in context, it's the Old Covenant. So, pagka sinabing Ten Commandments, all right, those are the words of the Old Covenant. So, very clear, it's not the moral law in itself, but the moral law goes beyond the Ten Commandments. Kasi in the Ten Commandments, walang sinabing love in the sense of help your neighbor. It just says, don't kill, don't steal. Diba? So how can yun yung sinabi nyo kanina, and I agree with that. That's the negative expression of the moral law. The moral law is to do good, not to, yun nga ang sin of do not. To avoid, diba? To avoid the sin. To avoid, don't avoid. So kung ganun na lang, negative expression yun eh. It's a negative expression. Tama po kayo. Kaya nga nakakalungkot din naman kung ang paniwala ng mga kapatid na Adventist is that yun nga, ang Ten Commandments is moral law. Hindi. Ngayon, another reason why I say this is because in the New Covenant, never was the Sabbath, the Fourth Commandment, mentioned as obligatory. In fact, yun nga, binasa natin, Amen, sa New Covenant, 9 out of 10, it is was mentioned, di ba? In the New Testament. The only not mentioned is the fourth. So which means nabanggit niya yung Sabbath ni Paul. Nabanggit ni Paul once, kaya lang negative din. Huwag nang hatulan kayo tungkol sa Sabbath. Pero very clear naman sa Lumang Tipan, the Sabbath is the sign between you and God's people. Israel. God and His people, di ba? Israel.
explicit, hindi naman in-imply lang eh. In-explain, in-clarify ni Kahit God. saan, I, the children of Israel, Israel, throughout Israel. their generation, Okay. sabi pa ron. Now, here I would say it's not bad. It's not, Sabbath is not bad, but it's not an obligation for salvation. Sabbath is Particularly. good because you need to rest, but it's not going to unsave you. Diba? It's not going to unsave you. There's no such thing. So yun lang, of course they will disagree because the identity of a Seventh-day Adventist is not coming from your being born again in Christ. Your Oo, identity comes from your keeping of the seventh day and a yun test nga. of Nasa loyalty. araw, That sa is why. araw, not in the person. Oo, kaya Not in the loyalty. yung tanong ni Brother Kevin Espares, yun nga, ang Ten Commandments hindi siya moral law. At pangalawa, point na gusto natin sagutin sa kanya, Brother Toto. Kung moral law pala yung Ten Commandments, bakit hindi nyo sinasunod yung ika-4? Kasi yung ika-4, hindi siya moral law, ceremonial law yan. Di ba? Ang Sabbath is a Ceremony. ceremonial law Repetitive kasi kasi. oo, kaya nga 'di ba sabi dun sa sabi dun sa Marcos, 'di ba? Pwede bang tuliin ang sanggol sa araw ng Sabat? Sabi ni Pwede. Moses, pwede. Pwede yung overcome eh. Pwede mong ipagpaliban ang Sabat eh. Patuli. Tapos sabi ni Paul, sa pagtutuli ng bata, pwede mong ipagpaliban ang Sabat. Ang moral law ba pwede yung pagpaliban? Of course, hindi. At sabi ni Paul sa Romans 14:5, merong isa na nagtataguyod, nagtataas ng isang araw, yung iba naman ay araw-araw. Bawat isa ay magpasya ayon sa kanilang sariling isip. So, kung moral law ang ba't sabi ni Paul, depende yan kung sundin mo o hindi. Pwede ba halimbawa, moral law, ano ba yung moral law? Halimbawa, mangalo niya, moral law yan. Pwede mo sabihin na optional na pwede kang mangalo niya at pwede rin hindi. Ang pangangalo niya, pati yung pagnanakaw, pwede kang magnakaw, pwede hindi. Hindi. Moral law yan eh. Ngayon, ang Sabat kung moral law, bakit optional? Pwedeng magtuli sa araw ng Sabat. Si Kristo nagpapagaling sa araw ng Sabat. Ha? Kaya nga sinasabihan siya, laging nilalabag niya ang Sabat. Tapos siya ibumbuhay ng patay, no? Kasi itinuturing ni Christ na ceremonial ang Sabat, kahit sa Bible. Kasi nga po, kung pag-aaralan natin maigi, mga kaibigan naming mahal na Sabadista, ang context ng Sabat, it was given to the nation of Israel. Ang Sabat, kaya mayroong nahalong ceremonial law sa loob ng Ten Commandments na expression of the moral law. Kasi nga po, ganyan ang format ng document ng ancient Near East form of document or covenant. Pagka nagkaroon ng pirmahan ng isang bansa sa isang bansa, meron silang token palagi. It's either a ring, a gold, or something na tuwing nakikita nila itong token na ito, nagpapaala-ala sa kanila na meron silang kasunduan, meron silang usapan. Pagdating naman sa Mount Sinai, ang covenant ng Diyos between Israel and Him, ang kanyang pinaka-token ay Sabat, ceremonial law na ipasok, na isingit sa gitna ng Ten Commandments kasi ito'y token o paalaala na itong ceremonial na ito, habang kayo nagsasabat, ay susundin nyo itong 10 utos. Kaya hindi namin isang tabi ang ika-4 na utos kasi si Christ mismo na fulfill niya na yan eh. Colossians chapter 2:16, for the Sabbath is the shadows of the things to come and the reality and the substance in Christ. Kung sana maunawaan nyo lang yung opposite, opposite yun eh. Yung shadow tsaka substance, opposite yun eh. Parang ganito. Pag umuwi mo sa bahay, galing kang abroad, asawang lalaki, galing sa abroad, nung ikaw ay nasa abroad, lagi mong tinitingnan yung picture ng asawa mo kasi wala siya dun sa abroad eh. Nung umuwi ka na, picture pa rin ba ng asawa mo, ang hahalikan mo, yayakapin? Hindi na kasi andyan yung asawa mo, reality is there. The same with Christ, nung dumating na si Christ, sabi nga doon, the Sabbath is a shadow. Anino lang yun eh. Kaya yung tanong na bakit isang tabi ang ika-4? Hindi naman kami nag-isang tabi niyan, si Jesus ang nag-isang tabi niyan. Sa pamamagitan ng kanyang pagtupad, dahil siya na po ang tinuturo, siya po ang katuparan ng Sabat. Kaya kapag hindi natin sinunod ang reality at ang katuparan ng Sabat, tinutukan pa rin natin araw, naglalapastangan tayo kay Kristo. Hindi natin ginagalang si Kristo. Niyayakap pa rin natin ng anino, imbis na ang katuparan. Sinasabi mo, I love Jesus. Sabi nga ng tanong sa atin kanina,
ni Sister ano ba yun, Madeline, 'no? Sabi niya, "Ay kami naman sumusunod kami kay Kristo, mahal namin si Kristo tagapagligtas." Siya na nga pala yung dumating na substance, eh. Siya na yung reality ng Sabat, ba't ayaw niyong yakapin? Ang niyayakap niyo yung shadow, Yung anino araw, pa rin, yung yung araw. araw. So, wala hong sa'min ang problema, ang may problema yung ayaw dun sa katuparan, ang gusto nila yung shadow. Yan po, Brother, Kevin Mar Espares. Salamat sa tanong mo dahil lalong nagliwanag po ang gusto naming sabihin at ipangaral sa aming mga kababayan. Okay?